นูมานี่กินอะไรไหมหนูไม่มีตังค์ค่ะไปนั่งก่อนเลยไปนั่งก่อนเลย เดี๋ยวป้าทำให้กินทำไมป้าใจดีจังอะคะโอ้ยใจดีอะไรกันแค่ข้าวจานเดียวก็จะบอกให้นะ มีคนหนึ่งอะใจดียิ่งกว่าป้าอีกพลอยเที่ยงแล้วตื่นได้แล้วลูกถึงแม้เขาจะจู้จี้จุกจิกลงไปกินข้าว ไม่ดูแลตัวเองเรื่องมากแม่ไปก่อนนะเพื่อนรอไม่ถูกใจเราสักอย่างทำไมแม่โทรไปไม่ติดอ่ะพลอยก็รีบกลับมาแล้วนี่ไงป่านนี้นี่คือรีบใช่ไหมพลอยก็กลับมาป้าแม่แม่เป็นห่วงเนี่ยแม่ควรปล่อยพลอยบ้างอะค่ะข้าวผัดไก่ไข่เจียว ไม่ใส่หัวหอมป้ารู้ได้ยังไงอะครับว่าหนูชอบอันนี้โทษนะคะเคยเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ไหมคะไม่เคยเห็นนะถ้าเจอเด็กคนนี้ก็ไม่มีตังค์ติดตัวฝากช่วยเอาข้าวให้เขากินด้วยคนที่บอกป้าก็คือคนที่อยากให้หนูอ่ะกลับบ้านมากที่สุดช่วงนี้ลูกสาวกำลังจะสอบเดี๋ยวอยากให้แกกินของดีๆโทรหาแม่หน่อยไหมทุกคำมีความหมายBata-bata, halika rito. Gusto mo bang kumain? wala po akong pera Umupo ka, ipagluluto kita. bakit po ang bait niyo Naku, hindi naman. Isang plato lang naman to ng kanin. May sasabihin ako sa'yo. May isa pang taong mas mabait pa kaysa sa'kin. Loy, umisi ka na, tanghali na. Kahit madalas siyang magalit, hindi na inaalagaan ang sarili. Mapili pa. Ma! Aalis na po ako. Naghihintay ng mga kaibigan ko. Bakit hindi kita makontak nung tawagan kita? Nakauwi naman ako, di ba? Sa ganitong oras, iyan ang sinasabi mo nagmamadali? Umuwi naman ako agad ah. Alalang-alala ako sa'yo. Ma, kailangan mo rin akong bigyan ng oras para sa sarili ko. Heto, sinangag na may omelette, walang sibuyas. Paano niyo nalaman na ganito ang gusto ko? pwedeng magtanong nakita mo ba ang batang ito Hindi po. kapag nagkataon na makita mo siya wala siyang pera pakilutuan mo siya Ang taong nagsabi sa akin kung ano ang gusto mo, siya rin ang taong gustong gusto ka nang umuwi.
Mayroong pagsusulit ang anak ko kaya gusto kong kumain siya ng maayos. Tawagan mo ang nanay mo. Loy? Bawat kagat ay may malalim na kahulugan. Sa proseso mismo ng aming pagsasalin ng patalastas na every mouthful is meaningful, isa sa pangunahing hamon ng aming naranasan ay ang mismong pagsasalin ng mga salita at pagpili ng pinakaangkop na termino. Hindi naging madali ang direktang pagsasalin sapagkat may mga salitang Ingles na walang eksaktong katumbas sa salita o sa wikang Filipino. O kaya naman ay may iba't ibang kahulugan depende sa konteksto ng isang patalastas. Dahil dito, kinakailangan naming pag-isipan ng mabuti kung anong salita ang pinakaangkop o pinakamalapit sa tunay na diwa at mensahe ng aming patalastas at hindi lamang basta literal na katumbas. Isa pang hamon ay ang tamang paggamit at pagsasaayos ng salitang napili upang maging natural at madulas o kaakit-akit sa aming target na mga tagapanood. Sa aming ginawang patalastas, mahalaga na ang mensahe ay hindi lamang tama sa gramatika kundi epektibo ring makahikayat at makapukaw ng damdamin ng aming tagapanood. Bawat kagat ay may malalim na kahulugan. Ang saling ito ay hindi literal, ngunit tapat sa mensahe at diwa ng orihinal na patalastas. Hindi lang ito simpleng pagkain, kasi bawat kagat ay may malalim na kahulugan. Ang malayang pagsasalin ay isang metodong nakatuon sa paglilipat ng diwa, mensahe at kultura ng orihinal na teksto sa halip na literal na pagsasalin ng bawat salita. Sa ginawa naming patalastas na every mouthful is meaningful, ginamit namin ang pamamaraang ito upang matiyak na ang mensahe ay magiging malinaw, natural at makabuluhan sa konteksto ng aming tagapanood. Ang patalastas na ito ay gumamit ng isang makapangyarihang kasangkapan sa pagsasalin, ang teoryang dynamic equivalence o kilala rin sa function equivalence na binuo ni Eugene. Ang layunin ng teoryang ito ay bigyang kalayaan ang mga tagasalin na baguhin yung anyo ng pangungusap o yung forma basta't mananatiling buo ang diwa o yung function. Sa patalastas na every mouthful is meaningful ay naglalayong ipakita na ang pagkain ay hindi lang basta't pagbusog o pagpuno ng ating tiyan, kundi isang espesyal na karanasan. Gamit ang dynamic o function equivalence, ay maaari nating i-adjust yung mensahe upang mas maging malapit sa puso ng mga Pilipino. Kung saan ang pagkain ay madalas nating naiuugnay sa pamilya, pagmamalasakit at pag-aaruga. Ang lahat ng ito ay naging hindi madali, lalong-lalo na sa aming mga tagasalin, na kung saan nahihirapan kami sa paggamit ng wastong salita sa pagtutumbas. Ngunit ang lahat ng ito ay aming nalampasan sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagkakaisa. Higa nga nila, 2 heads are better than 1, na kung saan nagiging madali ang isang gawain kung ang lahat ng kasapi ng isang pangkat ay nagtutulungan at nagkakaisa.